This is my gift, a watch, and let it remind you that, with every tick of time, someone's heart is waiting for you. Dear Amihan Stories present, Please Wait for Me, Professor. Written by Ate Samuha, 21. Professor Luis, sandali! Professor! Matinis ang boses ng estudyanteng tumatawag kay Luis Sebastian Alarcon habang naglalakad siya sa hallway ng campus patungo sa classroom. Si Luis Sebastian Alarcon ay isang licensed geodetic engineer na kumuha ng Masters of Engineering with teacher training. Alam naman ng karamihan, sa sistema ng pamamalakad ng gobyerno sa Pilipinas, mahirap makakuha ng trabaho o iyong tinatawag na item para sa mga lisensyadong nais magtrabaho sa gobyerno. Lalo na para sa kagaya niya na malayo sa tinatawag nilang Bucker system. Kaya suntok sa buwan ang mabigyan siya ng trabahong inaasam. Nagpursige siya para sa kinabukasan. He believes learning never ends. Kaya noong pumasa siya bilang geodetic engineer, ay ipinagpatuloy niyang pag-aaral para sa masteral habang nagtatrabaho sa isang private firm. Nang matapos niyang master's degree, nagsimula siya magturo sa universidad, kung saan siya ngayon nagtatrabaho. Sa kabutihang palad, masagana ng buhay niya sa edad na 28. Hay nako! Sigaw ng babaeng kanina pa siyang sinusundan. Nagkunwari siyang wala narinig. Professor naman! Nagkibit balikat lang siya. Tumingin sa pambisig niyang orasan at pagkatapos ay namulsa sa suot niyang pantalon. Bilang isang professor, may mga rules siyang ipinatupad para sa mga estudyante niya. Isa na roon ay kapag nauna siyang pumasok sa classroom at wala pang estudyante sa mismong oras ng klase, considered absent na ito. Late? Bulong niya. That's not an excuse. Professor, sandali naman oh! Pigil nito sa kanya. Malalaki na sana mga hakbang niya pero wala siyang choice nang hatakin nito ang braso niya. Huminto siya at lumingon sa likuran. What the? Naputol agad ang sasabihin niya. Nakakapagod ka namang habulin eh. Reklamo nito habang hingal na hingal sa harapan niya. Inalis pa nito ang lollipop sa bunganga at huminga ng malalim. You have 2 minutes left. Paalala ni Louis sa estudyante niya na mula nang dumating siya sa university ay panay ang papansin sa kanya. Kaya nga sandali lang po. Papasok muna ako. Diyan ka muna, Professor. Stay muna. Hirit pa nito na parang nakikipag-deal lang sa ka-level nitong estudyante. Ay nako. Bulalas na lang niya at nilampasan nito. Pero sumunod pa rin ito sa kanya. Ayoko nga po kasing absent ako sa subject mo, Professor. Katwiran nito bago kumaripas ang takbo papunta sa classroom na pupuntahan din niya. The hard-headed student, Miss Francesca Abellera. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa papalayong estudyante hanggang sa pumasok na nga ito. Isa si Francesca N. Abellera sa mga estudyante niya na kailangan niyang iwasan. Hindi lang dahil anak ito ng chairman nila sa university, kapag hinayaan niyang mapalapit ang loob niya rito ng tuluyan, ay baka mawalan pa siya ng trabaho. Good morning, class. Bati ni Luis nang pumasok siya sa loob ng classroom. Mabilis naman tumayo ang mga estudyante at bumati rin sa kanya. Civil engineering ang kursong tuturuan niya ngayon sa subject niyang mathematics. Okay, you may take your seat. Utos niya habang naglalakad papunta sa harapan. Inilapag niya sa mesa ang laptop at ang librong dala. Hinila niyang upuan mula sa ilalim ng mesa, saka siya umupo at binuksan ang laptop. Attendance muna tayo bago ang lahat. Anya. Isinuot niya ang reading glasses bago nagsimulan tawagin isa-isa ang apelyido ng mga estudyante. Abellera Francesca. Present po, Professor. Confident na sagot ito, sabay taas ng kanang kamay sa ere. Muntik na maging absent. Bulong niya sa sarili. Kung hindi lang siya nito hinarang sa koridor kanina, malamang wala ito sa klase ngayon. Ipinagpatuloy niya ang pag-check ng attendance hanggang sa matapos niya listahan. Sa kabutihang palad, walang absent sa klase niya. Very good. Present kayong lahat. Papuri niya sa mga estudyante.
Naglakad siya papunta sa pangalawang row para i-check kung maayos sa mga upuan nang may marinig siyang bumulong. Oo naman po, Professor. Sino ba naman kasing hindi gaganahan kapag ang professor ay gwapo at sing? Hindi na niya pinatapos sa pagsasalita si Francesca. Abliera, mariin niyang tawag. May sinasabi ka ba dyan? Baka pwede mong i-share sa amin. Nagtawa na ng mga kaklase nito. Ngunit agad niyang sinaway kaya natahimik agad. Wala naman po, Professor. Nauutal na sagot nito, sinabayan pa ng pag-iling. Umayos ka, Abeliera. Sinasabi ko na sa'yo. Baka ang subject ko pandahilan kung bakit hindi ka makakapag-marcha ngayong taon. Pananakot niya para lang magseryoso ito. Pero sa halip ay nanulis lang ang mapupulan nitong labi. Sa hindi niya maintindihan ang dahilan, ay gumaganda ito sa paningin niya na tila nais niyang pisilin ang pisngin nito. Ipinilig ni Luis ang ulo para alisin na bumabagabag sa isip, saka bumalik sa harapan para kunin ang libro. Muli siya lumakad papunta sa kinaroroonan ni Francesca. Abeliera, please write pages 68 to 69 on the board. Utos niya, sabay abot ng libro sa dalaga. Ayaw niya sana magpasulat pero naaalala niyang may meeting pala siya. Abeliera, nandun yung marker pen ko. Sige po, Professor. Ngiti-ngiti nitong sabi. Okay, class. Copy the exponential expression na isusulat ni Abeliera sa board at ituturo ko sa inyo bukas. Maliwanag ba? Formal niyang pahayag. Opo, Professor! Chorus ng mga ito. Okay, iiwan ko na muna kayo rito pansamantala. May meeting pa pala kami. Paalam niya at tuluyan na siyang lumabas. Samantala, napatingin na lang si Francesca sa pinto kung saan lumabas ang kanilang professor. Si Francesca N. Abeliera, o mas kilala sa tawag na Cheska, ay 22 taong gulang at kasalukuyang kumukuha ng kursong Civil Engineering. Isa siya sa 3 anak ng mag-asawang sina Frank Abeliera, ang kasalukuyang presidente ng universidad na kanyang pinapasukan, at si Rey Natividad Abeliera na isang guro. May kakambal siyang lalaki, si Franco, at may bunso pa silang kapatid na si Francis. Siya lamang ang nag-iisang babae sa magkakapatid, kaya lumaki siyang sanay na nakikipagsabayan sa mga ito. Matapang, palaban, ngunit may kakaibang charm na mahirap hindi mapansin. Kilala si Francesca bilang makulit, madaldal at masayahin. Madalas siyang buhay ng usapan at hindi nauubusan ng kwento. Kaya minsan ay nakukulitan sa kanyang kakambal. Pero sadyang mahal lang siya nito kaya nagtitiis sa kanya. Sa kabila ng kanyang kakulitan, seryoso siya pagdating sa kanyang pag-aaral at pangarap na maging isang lisensyadong civil engineer. Anong meeting naman kaya yun? Naiiling niyang tanong. Tinapos na lang niya ang inuutos nito. Hindi pa siya tapos ay nakabalik na ito kaya pinahinto na siya sa pagsusulat sa whiteboard. Pagkatapos ng klase nito ay lumipat na sila ng silid-aralan para sa susunod pa nilang klase. At nang mag-break time ay dumiretso siya sa opisina ng chairman. Daddy, I'm here! Anunsyo niya sa kanyang pagdating. Naabutan niya ang ama na kausap ang kakambal niyan si Franco. Ang ingay mo naman, Cheska! Reklamo ng kanyang kuya. Nagmamadali niya itong nilapitan at tinalon mula sa likuran. Hinigpitan niya ang yakap sa leeg nito. Aray! Dahan si Cheska, oh! Tinawanan niya ang kakambal at hinalikan nito sa pisngi bago siya umupo sa tabi nito. Ang kanilang ama ay natawa lang. Kumain ka na rin, anak. Mamayang hapon ay may klase ka na naman. Wika ng daddy niya, sabay abot ng baon niya. Ang mami Chiray niya ang nagluto noon, para silang bata na pinagbabaunan pa nito. Tungkol pala saan ang meeting niyo kanina, Dad? Maya-maya ay tanong niya. Naramdaman niya ang pagsulyap ni Franco sa kanya. Anong meeting naman yun, Cheska? Usisa nito. Binuksan nito para sa kanya mineral water. Nagpaalam kasi kanina si Professor Luis sa kalagitnaan ng klase. Mukha po siya nagmamadali. Sagot niya, napuno ng kanin ng bibig. Francesca, don't tell me na hindi mo pa rin iniiwasan si Professor Luis. Maawa ka sa tao kambal. Nagtatrabaho siya na maayos dito. Baka matulad ka kay mami, ha? Paalala ng kakambal niya. Tumango-tango ang daddy nila. Hindi naman siya katulad ni daddy. At malayo mangyayari yun sa amin, kuya.
Wala kami relasyon, no? Hindi siya magsasakripisyo kagaya ng ginawa ni Dad. Isa pa, crush ko lang naman siya eh. Wala namang masama doon, di ba? Naiiling niyang pahayag. Ewan ko sa'yo, Cheska. Anang kakambal niya sabay pitik sa kanya noo. Nakangusong hinaplos niya ang noo at gumanti siya na mariin na kurot sa pisngi na ikinadaing nito. Don't forget your limits, dear. It's a tough situation. Mahinahon na sabi ng kanyang ama. Opo, Dad. Pero, pwede ko po ba makuhang contact number ni Professor Luis? Nakangiti niyang tanong. Napahilot ito sa sentido. Sabi ko na nga ba, wala lang sa'yong paalala namin, Cheska. Komento ng kuya niya. Tinawanan niya lang ang mga ito at ipinagpatuloy ng pagkain. Kinabukasan, mas maaga na siyang pumasok sa klase ng crush niyang professor. Ang kaso ay napagalitan na naman siya. Francesca Abellera! Sigaw ng kanyang professor. Mabilis siya napatayo. Bakit po, Prof? Natataranta niyang tanong. You're not focusing. Inis sa sigaw nito. Lahat sila ay napapitlag nang ihampas nito ang marker pen sa ibabaw ng mesa. Napansin niyang natakot din ang mga kaklase niya. Hindi porket pagmamay-ari ng pamilya mo ang universidad na ito, ay okay ng ganyan ang sistema mo sa pag-aaral, Miss Abellera. Mahinahon na sabi nito, bagamat seryoso pa rin ang ekspresyon sa mukha. Napanguso si Francesca. Sorry po, Professor. Sanay na siyang paggalitan nito. Simula nang kulitin niya ang binatang professor last year. Pinaglololoko mo ba ako? Kanina lang nag-aayos ka ng buhok habang nagtuturo ako. Ngayon naman para kang ewan dyan. Puna nito, kunot na ang noo. Sorry po, hindi na po mauulit. Paghingi niya ng paumanhin at yumuko pa. Hindi nabibili ng pera o ari-arian ng kalaman, Miss Abellera. Look at yourself. You're graduating this year. Dapat nang na mag-focus ka sa pag-aaral mo. Paalala pa nito. Kumibot-kibot ang kanyang labi. Sorry na nga po eh. Palalampasin kita ngayon. Pero ayoko na maulit to ha. Maliwanag ba? Muli nitong paalala at sunod-sunod ng pagtango niya. And wipe the sweat from your nose. Mabilis niyang inilabas ang kanyang panyo upang punasan ng pawis sa kanyang ilong. Nagbuntong hininga na lang si Francesca na lumabas ng kanilang professor. Sungit talaga. Pinagalitan pa ako. Aniya at kinuha ang lollipop sa bulsa ng uniform niya. Malungkot niyang inayos sa mga gamit niya at lumabas sa room nila. Napahilamos na lang sa kanyang palad si Luisa. Bigla siya nakaramdam ng konsensya dahil pinagalitan niya kanina si Francesca. Bakit kasi palagi siya nakatulala sa klase ko? Naiinis niyang tanong sa sarili. Sa halip na pumunta sa faculty room, ay dumiretso siya sa kantin para bumili ng mineral water. Nang makakita siya ng isang supot ng lollipop, ay naaalala niya ang makulit niyang estudyante. Napahinga siya ng malalim. Sinipat niya ang relong pambisig. May kalahating oras pa siya bago ang klase niya sa hapon. Iginala niyang paningin at nang makita si Francesca na palabas ng opisina ng daddy nito, ay hinintay niya muna makaalis si Franco, ang kakambal ng babae. Bye kuya, see you later! Narinig niyang paalam nito sa kapatid. Kumaway lang si Franco. Hindi niya alam kung bakit siya napangiti. Paano naman kasi? Estudyante niya rin ito. Pero sanay siya sa ugali nitong seryoso at tahimik. Aminado siyang matalino ang magkapatid na Abellera. Pero iba ang talinong ipinamala si Franco. Nang naglalakad na patungo sa pwesto niya ang babae, ay nag-aayos ito ng sarili. Hindi nito nakita na nakatayo lang siya hanggang sa bumangga na ito sa kanya. Ay palaka! Gulat na bulalas nito. Nalaglagang kinakain itong lollipop. Bakit kasi hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo? Malamig niyang tanong. Kunwari ay sinisisi ito. Pero siya naman itong hindi umiwas. Professor Luis! Nanlaki ang mga mata nito na makita siya. Sundan mo ako, Miss Abellera. Mahina niyang wika. Tinignan pa niya ang CCTV camera bago siya naglakad palayo. Kasunod na niya si Francesca. Sa likod ng building sila pumunta. Sa lugar na iyon ay walang CCTV, kaya alam niyang safe doon. Hindi sila magiging laman ng tsismisan. Hinarap niya agad ang dalaga at muling bumangga ang malambot nitong katawan sa kanya. Nahigit niya tuloy ang kanyang hininga nang nanuot sa ilong niya ang mahalimuyak nitong amoy. Ay, sorry Prof.
Bakit po kasi huminto ka? Mahina nitong tanong. Hinimasimas ito ang matangos na ilong na agad na mula. I just want to apologize dahil sa nangyari kanina. Sabi ko kasi sa'yo, mag-focus ka sa klase ko. Pero lagi kang tulala. Wika niya. Iyon naman ang madalas itong ginagawa. Mannerism na yata nito ang umuso. Hindi naman po ako tulala, Prof. Sadyang basta. Hyper na sigaw nito. Iwinasiwas pa ang dalawang kamay. Here, this is for you. Peace offering. Mahinang sabi niya. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang tainga. Namilog ang mga mata nito at basta na lang inagaw sa kanya ang isang supot ng lollipop. Thank you, Prof! Masayang bulalas ito. Hinalikan pa sa supot ng lollipop bago dinala sa dibdib. Nang makita niyang matamis ang ngiti nito, ay bumilis na naman ang pintig ng puso niya. Sa tagal niyang nagtuturo sa universidad ng pamilya nito, ay matindi rin ang kanyang pag-iwas sa dalaga. Kahit minsan ay hindi niya mapigilan na titigan ito. Welcome, and I'm sorry. Sabi niya, nakatitig ito sa kanya. Napatikim siya at nag-iwas ng tingin. Pero bumaling din siya dito. Nakangiti pa rin sa kanya si Francesca. Mariin niyang itinikom ang bibig. Pinipigilan niyang mapangiti. Ngunit sadya nakakahawa naman talaga ito. Hindi na rin niya napigilan. Napasigaw ito sa tuwa. Ngumiti ka, Prof! Hala, hindi ka na mukhang suplado ngayon! Sigaw nito. Itinuro pa siya at basta na lang siyang binigyan ng isang piraso ng lollipop. Bata ba ako para bigyan mo yan, Francesca? Tanong niya, bahagyan nakataas ang kilay. Hindi po, pero gift yan dahil sa unang pagkakataon, nakita kong ngumiti ka sa akin. Malamyos ang boses na sabi nito. Kinuha na lang niyang ibinigay nito. Friendship. Alam niyang bihirang maging magkaibigan ng isang guro at estudyante. Subalit mas mainam na iyon kaysa magkaroon sila ng mas malalim na relasyon. Dahil doon, ay napalapit ang loob nila sa isa't isa. Pero alam ni Luis ang limitasyon niya at hindi siya lalagpas doon. Kaya lang, ang puso ay hindi pwedeng pigilan. Ang pagiging close nilang dalawa ay nakarating sa ama nito na agad siyang ipinatawag. Hindi pa man niya ito kaharap ay kinakabahan na siya. I'm sorry, I'm late. Paumanhin niya pagpasok sa loob. Kumabog ang dibdib niya na magtamang paningin nila ng ama ng estudyante niyang si Francesca. It's okay. Come in and sit down. Seryosong wika nito. Sinunod niya ito. Kumusta naman ang performance ng anak ko sa subject mo? Formal na tanong nito. Si Franco po, sir? Balik niyan tanong pero umiling lang ito. Si Francesca. Wala naman siyang nahihimigan na galit dito. Sir, ano? Hindi tuloy alam ni Luis ang isasagot kay Frank Abellera. It's okay, Professor Luis. May mga alam ako, but I know my daughter. At saka hindi niya ako ipapahiya. Saan nito? Pinagsalikop nito ang dalawang kamay sa ibabaw ng mesa. Anyway, nasa iyo naman ang control. We all know na, sa mundo ng pag-aaral sa kolehiyo, 10 sa bawat 100% lumalabag sa Code of Ethics. Dahil sa mga sitwasyong, nagkakaroon ng mutual attraction. Nauuwi sa pagmamahalan sa pagitan ng professor at estudyante. And yeah, I'm one of that 10. Pag-amin nito, sabay taas ang hintuturo. At sana, hindi maulit to sa anak ko. Hindi agad siya nakapagsalita. Hindi naman kasi siya santo para hindi humanga sa gandang taglay ng anak nito. Gandang parang isang diyosa sa paningin niya. Makakaasa po kay sir. Iyon na lang ang nasabi niya. Kahit pakiramdam niya ay labag iyon sa buong sistema niya. Good. At sa nakikita ko naman, wala ka ring pagtingin sa anak ko, di ba? Tanong nito, iyon ang gusto niyang tutulan. Hindi mo lang po alam. Bulong niya, bahagya pa siyang yumuko. May sinasabi ka ba? Seryosong tanong naman ito. Hindi niya maiporman sasabihin na uutal siya. Tila tuloy na huli siyang guilty. Oo, that's vowels. Natatawang sabi nito, ngunit pumormal din agad. Always remember the code of ethics. Paalala na lang nito, kaya tumango-tango na lang siya. Nang wala na itong sasabihin pa, ay magalang na siya nagpaalam. Paglabas naman niya ay saka lang siya nakahinga ng maluwag.
Hindi naman ito mukhang istrikto. Nakikita niyang mabait naman si Mr. Frank Cabellera at maganda rin ang pamamalakad dito sa university na kung maaari lang ay huwag niya sana itong madisappoint. Professor Luis! Tawag sa kanya ng pamilyar na boses. Napa-atras siya sa gulat at napahawak sa dibdib. Ginulat mo naman ako, Francesca. Puna niya. Napahagikik lang ito. May lollipop na naman sa bibig. May pinag-usapan ba kayo ni Dad? Usisa nito saka lumapit sa nakasarang pinto. Hinigit niya ito sa palapulsuhan at dinala sa madalas silang tagpuan. May paalala lang sa akin ng daddy mo. Aniya, kumunot ang makinis itong noo. Inilabas sa bibig ang lollipop at nagsalita. Tungkol ba sa atin? Sinabi ko naman kay Daddy na friends lang tayo. Nangako rin ako sa kanya na magbibehave ako hanggang sa makagraduate ako dito. Nabawasan nga ang pangungulit ito sa kanya. Binigyan na niya kasi ito ng atensyon. Kahit ilang minuto lang daw ay sapat na rito. You know, friendship is the quiet beginning of a love that doesn't even realize it's growing. Seryoso niyang pahayag. Proof, mas ako pa yata ang delikado sa ating dalawa eh. For me, it started with a crush. It was just attraction at first. At lumalalim yun sa paglipas ng mga panahon. Lalo na kapag palagi kita nakikita at nakakasama. Ako ang dehado, sir. Mahabang sabi nito, diretso siyang tinitigan sa mga mata. Nais niya tuloy sitahin ito sa sinabing dehado. Parang mas naunahan pa nga niya ito sa tunay niyang nararamdaman. At sa kanilang dalawa, si Francesca ang panalo. Dahil tuluyan na nitong nakuha ang pihikan niyang puso. Anyway, Sinipat niya ang relong pambisig at tumingin sa dalaga. bumalik ka na sa classroom niyo. Malapit na matapos ang break time. Ngumiti lang sa kanya si Francesca. Humakbang ito pa atras. Bago siya iniwan, ay kinawayan pa siya nito. Ang puso ay hindi maaring diktahan. Tumitibok yun kahit para sa taong hindi mo inaakalang maaari mo palang magustuhan. Ay nako, Francesca. Bakit kasi ang hirap mong iwasan? Problemadong sambit niya. Napasuklay siya sa sariling buhok. Nagtagal na muna siya ng ilang sandali sa likod ng building, saka siya umalis. Sinikap niya mag-focus sa klase niya, upang pansamantala ay makalimutan niya na mumuong damdamin para sa kanyang estudyante. Sumabay pa uwi si Francesca sa kakambal niya. May sarili naman siya sa sasakyan na binili ng daddy niya. Kaso, mas gusto niyang kasamang pumasok sa school ang kuya niya. Hi, Ma'am! Masaya niyang bati sa ina na makita ito sa labas ng kanilang bahay. Nakita niya sa garahe ang BMW ng daddy nila. Marahil ay nakauwi na rin ito. Hinalikan niya sa pisngi ang ina. Bakit nasa labas ka, Ma'am? Usisa niya. Si Franco naman ay tumuloy na sa loob. Hinihintay talaga kita, anak. Mag-uusap tayo. Nasa opisina ng daddy mo. Malambing na sabi nito. Nakangiting inangkla niya ang kamay sa braso ng ina. Sabay na silang pumasok sa loob ng bahay. Dumiretso sila sa opisina ng daddy nila. Tama nga ang kanyang ina. Naghihintay na roon ang kanilang padre de pamilya. Daddy, kanina pa ba kayo nakauwi? Salubong niyang tanong, sabay pa silang umupo sa couch ng mami niya. Yes, Cheska. Nakangiti nitong tugon. Ano po palang pag-uusapan natin, Mom, Dad? Magalang niyang tanong. Pabalik-balik ang tingin niya sa mga magulang. Francesca, anak. Nalaman ko kasi sa daddy mo na mayroon kang kaibigan. At hindi siya isang ordinaryong kaibigan lang. Panimula ng kanyang ina. Napasandali siya sa kinauupuan at napanguso. Tumingin sa ama na parang sinasabi niyang tsismoso ito. Natawa tuloy ito sa kanya. Huwag mo kong tignan ng ganyan, anak. Hindi ako tsismoso. Alam mo naman na loyal ako sa mami mo. Kung ano man ang nakikita ko roon sa involved kayo ng kuya mo ay kinukwento ko sa kanya. Depensa nito sa sarili. Napairap siya. Magkaibigan lang ba talaga kayo, anak? O magkaibigan na? Ma'am, don't worry. Hanggang friendship lang po kami ni Professor Luis. Pagbibigay niya ng assurance. Pero parang hindi satisfied sa sagot niya ang kanyang ina. But knowing her mom, kilalang kilala na siya nito. Bata ka pa, Francesca. Yang nararamdaman mo, baka hindi pa yan yung tamang pagmamahal na tinatawag. Sabi ng mami niya.
Anak, love isn't always on time. Sabi naman ng kanyang ama, kaya napabaling siya dito. Nagtama ang mga mata nilang dalawa. Ang pag-ibig sa murang edad ay isang bahagi ng paglaki. Ito ay isang karanasan na maaaring maging isang aral sa buhay. Katulad ng kwentong pag-ibig namin ng mami mo. Pero hindi ko sinasabing tularan mo yon. Magtatapos ka pa, hindi ba? Dad, pinapahiya na ba kita? Wala pa naman po akong ginagawa na labag sa rules and regulations ng university natin. Maingat na sabi niya. Naramdaman niya ang paghaplos ng kamay ng mami niya sa likuran niya. Alam ko, wala naman kayong ginagawang mali. Sa nakikita ko, I don't see any mutual attraction between you and your professor. So I don't think real love can grow from it. Sabi pa nito, napangiti siya. Taliwas na yun sa totoo niyang nararamdaman. Marahil marunong siya magtago ng sariling damdamin. Yes po, Dad. Promise, hindi po kita i-disappoint. Wika niya. 4 na buwan na lang. Gagraduate na kayo ng kakambal mo. Hindi ba plano mo pang mag-proceed sa master's degree kung saan ako nag-PhD noon, anak? Tanong ng daddy niya, tumango siya. Plano niya talaga mag-aral abroad at doon tatapusin ang master's degree at PhD. Opo, Daddy. Usal niya na may ngiti pa sa labi. Baka nga, mas makakita ka pa roon ng lalaking para sa iyo eh. Hindi porket teacher-student ang relasyon namin ng mami mo noon, ay magiging ganun din ang love life mo. Francesca, anak, ako ang nanligaw sa mami mo, hindi ang mami mo nagpapapansin sa akin. Paalala nito na ikinatawan niya. May kaibigan akong guro na kaedad mo lang anak, Francesca. What if ipagkasundo ka na lang namin para maiwasan mong bawal na pag-iibigan ninyo ng professor? Seryosong pahayag ng kanyang ina. Shireen, hindi na kailangan. Huwag mo nang gawing komplikado ang lahat, babe. Sabad ang daddy niya, naging seryoso na rin ang boses nito. Pero kailangan, Frank. Ayoko masirang reputasyon nila pareho, lalo ng professor na yon. Hindi ba't sabi mo, mag-isa na lang yun sa buhay? Hindi mo ba nakikita kung gano'n siya nagsusumika para matupad ang mga pangarap niya? Nakadama ng kirot sa dibdib si Francesca dahil sa sinabi ng mami niya. Yes, love. Luis Sebastian Alarcon is a good professor. He's a respected man. He has principles. And those cannot be broken by any of his students. Tigdig pang sabi ng daddy niya. Palaisipan tuloy sa kanya ang tungkol kay Luis. Naaalala niyang patago pa sila nagkikita kahit wala naman silang ginagawang masama. Magkaibigan na sila pero alam niyang iba na ngayon kung mag-isip ang mga tao. Isang desisyon tuloy ang nabuo sa utak niya. Ang iwasan na muna ang lalaki. Napangiti si Luis na makareceive siya ng mensahe mula kay Francesca. Nagyaya ito lumabas. Saktong wala namang pasok ngayon at nagpapahinga lang siya sa ancestral house ng pamilya niya. Ulila na siya sa magulang. Namatay sa car accident ang mga ito pero sapat na ang perang naiwan para sa kanya upang mabuhay siya ng maayos kahit na papano. Hindi na siya nagtagal pa doon. Naganda agad siya para makipagkita kay Francesca. Pagdating niya sa coffee shop, ay hinanap pa niya kung saan ito nakapwesto. Hanggang sa dumako ang kanyang paningin sa pinakadulong mesa. Ang likuran lang nito ang nakita niya. Naglakad na siya palapit dito. Francesca. Tawag niya na ikinalingon nito. Hi, nandyan ka na pala. Maupo ka, Prof. Wika nito at iminuwestra ang upuan sa tapat ito. Kasalukuyan na pala itong umiinom ng milk tea. Kanina ka pa. Sabi mo 8:30 AM tayo magkikita. Pero 5 minuto pa bago ako saktong oras ng pagkikita natin. Sabi niya, pagkaway umupo na rin siya. Aha, inagahan ko na. Pero hindi naman ako masyado maaga rito. Bakit ikaw, Prof? Bakit maaga ka rin? Usisa nito. Pinatunog pa ang paghigop ng straw sa inumin nito. Lalaki ako. Dapat lang na ako maghihintay, Francesca. Anya, napatango-tango ito. Umorder ka na ng kape mo, Prof. Libre ko. Wika nito, kumunatan noon niya. Hep, alam ko yung iniisip mo. Hayaan mo na ako magbayad. Ako naman nag-iya eh. Napahinga siya ng malalim. Umorder na lang siya ng kape at habang hinihintay yun, ay pinapanood niya lang ang dalaga. Parang malalim ang iniisip nito. What's wrong, Francesca? May bumabagabag ba sa'yo? Pukaw niya sa atensyon ni Francesca.
Napakurap ito ng ilang beses at bumuntong hininga. Ay, nalaman ng parents ko tungkol sa atin, Prof. Kahit wala naman tayong tinatagong relasyon. Sabi nito, na parang ang bigat ng dinadala nito. Bagsak pang ang balikat halatang nalulungkot. Mayroon naman, yung pagkakaibigan sa pagitan ng guro at estudyante. Maliban sa mga magulang mo, wala nakakalam tungkol doon. Paliwanag niya. Mas lalong lumungkot ang ekspresyon ng mukha nito. Maliban doon, wala naman tayong ginagawa na maaaring makasira sa career mo, Prof. Hindi na ako ganun kakulit, kahit ang daming naging witness sa pagiging immature ko. Mahaba pa nitong sambit. Napahilot siya sa tungki ng kanyang ilong bago nagsalita. I understand, Francesca. Kung inaalala mong career ko, huwag ka na mag-alala para doon. Kaya ko ng sarili ko. Ikaw na nagsabi na, magkaibigan lang tayo. Alam ko naman, pero ayoko maging dahilan para machismis ka. Sabi pa nito. So, ito pa ang dahilan kaya gusto mo ko makausap? Bahagya pang tumaas ang kilay niya. Nang iserve na ang kanyang order, ay kinuha niya yon at sumimsim. Hindi rin? Gusto lang kita makita, no? Gusto ko ring sabihin sa'yo na pagka-graduate ko, pupunta ako sa ibang bansa. Nito na ikinagulat niya. Bumilis pa ang pintig ng puso niya. Sa naiisip niyang hindi na niya ito makikita pa na madalas ay tila may sumasakal sa kanyang leeg at nahihirapan siyang huminga. Why? Namamaos ang boses sa tanong niya. Bago kita nakilala, a year ago, yun na talagang plano ko. Mag-aaral pa ako doon. Siguro abutin ako ng 5 years. Depende rin. Mag-aaral kasi ako ng master's degree ko. Tapos, itutuloy kong PhD ko. Ngayon ay hindi na ito mukhang malungkot. Nagawa na nitong ngumiti. Samantalang siya ay nanikip ang dibdib. Naiintindihan niya ito. Bata pa ito. Kaya natural lang na nais pa nitong mag-aral abroad. Isa pa, hindi masasayang ang talino nito. Baka nga malayo pang maaabot ito sa buhay. How about Franco? Sasama ba siya sa'yo? Tanong niya. Umiling ito. Ako lang. Ewan ko lang sa kuya ko. Pero ako lang talaga nagplano nito. Sabi ko na sa parents ko. Sambit nito. Napabuga siya ng hangin. Bakit kailangan doon pa sa abroad? Bakit hindi na lang dito? Doon mismo sa university ninyo, Francesca. Tunog desperado ang boses niya, ngunit hindi niya na yun inalala pa. Bakit? Mamimiss mo ako, no? Gusto mo dito na lang ako, Prof? Nangalumbaba pa sa mesa si Francesca at pinagmamasdan siya. Bakit? Ikaw? Balik niyang tanong. Natawa ito na mahina saka umiling. I cared for you, Prof. Of course, hindi ka dapat nagtatanong ng obvious. But, I need to do this. I know you love your career, so focus ka na lang doon. Malaki ng pasasalamat ko sa'yo kasi napansin mo pa rin ako. Tapos, naging magkaibigan pa tayo. Hindi tayo gagayakin ng dad at mommy. Sila mismo nag-cross ng line. Nabuo pa nga kami ng kuya ko nang hindi pa sila kasal eh. Natatawa nitong kwento. Bakit ibang emosyon na naman ang nakikita niya sa mga mata nito? Subalit may punto naman ito. Ayaw niya rin naman itong mapahamak at magkaroon ng issue. Baka masaktan ito. Iyon ang una niyang iiwasan na mangyayari. Sanay pa naman siya nakikita itong laging nakangiti. Kung yan ang decision mo, susuportahan kita, Francesca. Basta pag-aaral lang gagawin mo doon Iwasan mo sumama sa mga taong hindi mo kilala. Paalala pa niya. Sunod-sunod itong napatango. Yes po, Professor. Nakangiti nitong sambit. Sumaludo pa ito sa kanya. Ubusin mo na yung milk tea mo. Umorder ka ulit at ako na magbabayad. Anya, tangiti na lang ang naging sagot ng dalaga. Sa naisip na aalis na ito pagka-graduate, ay dapat bigyan na rin niya ng assurance ng dalaga o kahit ang daddy nito. Araw ng Lunes, bago ang klase ni Luis, ay napagpasya niyang puntahan sa opisina nito si Mr. Frank Cabellera. Kumatok na muna siya at narinig niya agad ang boses nito. Pinapasok na siya. Good morning, sir. Pagbati niya sa ama ni Francesca. Mapagpalang araw, Professor Luis. Why are you here? Formal na tanong nito. Inilahad ang upuan sa harap ng mesa nito. Anong atin? Tumikhim na muna siya bago nagsalita. Pwede ko ba kayong makausap? About Francesca, sir? Anong pag-uusapan natin tungkol sa anak ko? Kunot noong tanong naman ito sa kanya.
I heard from your daughter na gusto niya pong mag-aral abroad after her graduation. Sabi niya, napatango ito. Gano'n na pala kayo kaklose ng anak ko para sabihin niya matagal na niyang plano. Wika nito. Pinaglalaruan ng daliri nito ang nahawak na sign pen. I'm sorry, Mr. President. Pero gusto kong magpakatotoo at hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Seryosong sabi niya. I love your daughter. Umawang ang labi ni Frank Abellera sa sinabi niya. Halatang nagulat ito sa biglaan niyang pag-amin. Are you sure about that, Professor Luis? Hindi siya nagdalawang isip na tumango. Kailangan niyang panindigan ang sinabi niyang mahal niya ang anak nito. Nagkamali yata ako. Akala ko wala kayong atraksyon sa isa't isa, pero meron na pala. But why? Bakit mo sinasabi to sa akin? I respect you as her father. I respect the university rules. Naglakas loob po akong sabihin nito dahil gusto ko ng basbas niyo na pwede ko siya ligawan ng personal after graduation. May senseridad na paliwanag niya. Mataman lang siya nitong tinitigan. Sigurado ka pa talaga riyan? You mean okay lang sa yung long-distance relationship? Okay lang po sa akin. Bigyan niyo lang po ako ng basbas, sir. Napaayos ito ng upo. Marahil ay hindi inaasahan ang desisyon niya. Hindi ba medyo risky ang decision mo, Professor Luis? Bata pang anak ko. Alam mo na pwede pang magbago nararamdaman niya. Casual na sabi nito. Kanina pa ito nakatingin sa kanya ng diretsyo sa mga mata. Alam ko po yan, sir. Pero ang mahalaga po ay sumugal ako. Mahigit 2 taon ko rin naman pong pinigilan ang nararamdaman ko para sa kanya. Kaya nagpapakalalaki ho ako ngayon sa harapan mo, sir. Hindi man ako kasing yaman ninyo. Ngunit ipinapangako ko na kaya kong buhayin ang anak ninyo. Kaya kong ibigay kung anong gusto niya. Mahaba niyang pahayag. I see. Akala ko'y walang pag-asang unika iya ko. I cannot blame you. Mahirap talagang pigilan ng puso. But Professor Luis, tama bang mas pili ng kinabukasan kaysa sundin ang tinitibok ng puso? Tanong nito na ikinatigil niya. Tama bang ipaubaya na lang sa tadhana kapag puso ng aagrabyado? Naniniwala kayo sa tadhana, sir? Namamangha niyang tanong. Hindi pa niya napapatunayan sa sarili kung totoo talaga ang tadhana. Luis. Sambit nito sa pangalan niya. Malumanay ngunit puno ng lalim. Ang tadhana, hindi yun isang blueprint o tuwid na daan. Huwag kang matakot sa mga liko at magbabago sa landas mo. Dahil sa mga iyon mo matutuklasan kung gaano ka katapat. Huhubugin ang iyong puso at ang iyong isipan para mapanatili ang katatagan. Napatunayan ko na yon, alam kong ikaw din. Ngunit kayo nang bahala. Basta ang paalala ko, huwag mong kalimutan. Nang umiti ito sa kanya, ay alam niyang assurance na yon. Tumayo siya at yumuko bilang paggalang. Maraming salamat po, sir. Wika niya. Kilala na kita. Malaki rin ang tiwala ko sa'yo. Kaya sana panindigan mo yung desisyon mo. Sabi nito, ilang beses siya nagpasalamat saka lumabas mula sa opisina nito. Dumating ang araw ng graduation. Masaya man si Francesca na sa wakas ay magtatapos na siya. Ay naaalala niyang aalis na pala siya bukas. Ibig sabihin nun ay hindi na niya makikita pa si Luis. Aminado naman siya na mas lumalalim lang ang nararamdaman niya para sa binata at wala na siyang kawala pa. Why do you look so sad, Francesca? Boses yun ni Luis. Agad niya ito nilingon. Napangiti tuloy siya na makita ang gwapo nitong mukha. Congratulations. Bumaba ang tingin niya sa hawak nitong 2 bouquet. Ibinigay nito sa kanyang isa. Thank you po, Professor. Anya, sabay kuha sa inaabot nitong bulaklak. Nakapikit na inamoy niya yon. You should be happy because it's your special day today. Wika nito habang pilit na sinisilip ang mukha niya. Masaya naman ako pero half up lang kasi bukas ng flight ko. Sambit niya. Huminga pa siya ng malalim. Pangarap mo yun, kaya dapat mong i-pursue. Mabilis lang panahon, baka hindi mo agad namamalayan. Usal nito. Ang boses ay kalmado pa sa agos ng ilog. Pwedeng payakap, Prof? Nakangiti niyang tanong. Napalabi ito. Napatingin sa mga estudyante na abala sa picture taking kasama ang mga magulang na mga ito. Yeah. Tugon nito.
Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Yumakap na agad siya sa baywang nito. Sa tangkadang binata ay hanggang baba lang siya nito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Gustong-gusto niya ang ganong pakiramdam. Sa mga bisig nito ay tila ligtas siya at wala siyang dapat inaalala. Hindi niya alam kung gawa-gawa lang ba ng imahinasyon niya o ano. Basta naramdaman niya ang malambot at mainit na bagay na dumampi sa kanyang sentido. Pagkuway humiwalay ito sa kanya at maingat na hinawakan ng kanyang kanang kamay. Kahit may hawak pa itong bulaklak, ay nagawa nitong isuot sa kanya ang relong pambisig. Sa tansya niya ay may kamahalan. This is my gift, a watch. And let it remind you that, with every tick of time, someone's heart is waiting for you. May senseridad na pahayag nito kaya bumilis ang pintig ng kanyang puso. Para nanghihina na agad ang mga tuhod niya at halos mapaluha siya sa nag-uumapaw na saya. Francesca! Tawag ni Franco sa kanya. Congratulations, Franco. Bati ni Luis sa kanyang kakambal na nakapagtapos din with Latin honor. Ibinigay dito ang bulaklak sa kuya niya. Hindi na siya nakapagsalita pa. Tila na umid ng kanyang dila hanggang sa yayain na siya ng kanyang kuya Franco na umuwi na dahil may celebration pa sila sa bahay. Iyon ang huli nilang pagkikita ni Luis. Sa halip na mas malungkot pa siya sa pag-alis, ay mas nabigyan pa siya ng inspirasyon upang magpatuloy. 7 taon na lumipas, magdadalawang taon na rin si Francesca sa Pilipinas. Natapos ang pag-aaral niya sa abroad, isa na rin siyang civil engineer. Ma'am, bakit yun naman po tinuloy yun? Patagal na kayo nakipagkasundo sa kanila, di ba? Kaya dapat umatras na lang din po sila sa kasunduan. Anya sa ina, magkaharap sila ngayon at nag-uusap ng masinsinan. Gusto niyang magalit sa ina, subalit malaki ang respeto niya dito at ayaw niyang sumama rin ang loob nito sa kanya. I made a promise sa pamilya nila, anak. Ayokong umatras dahil baka isipin nila na wala akong isang salita. Mahinahon na paliwanag nito. Ma'am, alam niyo naman po na iba na ang mahal ko. Anya, na halos maiyak na sa sobrang inis. It's been 7 years. Baka nakalimot ka na, anak. Isa pa wala ka na rin namang balita sa kanya, di ba? Nasa boses ng mami niya na tila umaasa na nakalimot na nga siya. Naalala niya si Luis. Higit siya nagalit. Sa unang araw niya sa ibang bansa, tumawag agad siya dito para ipaalam na nakarating na siya doon. 2 taon pa sila nagkausap kahit video call lang. Pero sa sumunod na taon, ay biglang hindi na ito nagparamdam sa kanya. Sa inis niya na hindi ito makontak, ay napagpasya niyang magtagal pa siya sa abroad. Baka sakaling magpaparamdam na ito sa kanya, ngunit wala. Umabot na 5 taon, talagang wala na silang komunikasyon sa isa't isa. Ayoko siyang pag-usapan, mama. Anya, panahon na rin para palayain siya, anak. Umiling siya sa sinabi ng mami niya. Magaan siya nito niyakap. Nakangusong sumandal sa dibdib nito. Ilan sandali pa lang ay iniwan na siya ng mami niya. Kinuha niya ang cellphone para tawagan ng kanyang kakambal. Ito ang bukod tanging kakampi niya pagdating sa pamilya nila. Ang daddy kasi nila ay kampi ng kanilang ina, higit na ang bunso nilang kapatid. Ang kuya Franco naman niya ay parang nasa sinapupunan pa lang sila ng mami nila, ay tila nangangako na sa kanya na poprotektahan siya, ano man ang mangyari. Oh, Cheska, napatawag ka. Kuya, umuwi ka na! Umiiyak niyang sigaw. Narinig niyang kalabog sa kabilang linya. What happened? Bakit ka umiyak? Masama bang pakiramdam mo, kambal? Nag-aalala nitong tanong. Humikbi-hikbi pa siya para mas maawa sa kanyang kuya niya. Kuya, kausapin mo nga si Mami. Sabihin mo sa kanya na hindi ako magpapangsal kahit na kanino. Sumbong niya habang sunod-sunod ang pagtulo ng kanyang mga luha. Talaga? Kahit kay Kuya Luis, hindi ka magpapakasal? Panunukso nito sa kanya, napasimangot siya. Kuya naman, ayokong pag-usapan ng lalaking yun. Umuwi ka na rito, please. Kausapin mo sila, lalo na yung kaibigan ni Mami. Kung may anak silang babae, ikaw na lang magpakasal. Mahabang paliwanag pa niya. Narinig niya ang halakhak nito na tila natutuwa pa ito sa pinagsasasabi niya. Kuya Franco, hindi ako nagbibiro. Hindi pa kasi ako tapos ng trabaho ko dito, Cheske. But fine, uwi ako.
Hindi ka naman pipilitin ni Mami kung ayaw mo talaga. Tana, ang pangit mo pa naman kapag umiiyak ka. Pang-aalo nito sa kanya. Alam niya nagbibiro lang ito. Bilisan mo na, kuya! Anya bago tinapos ang tawag. Cheska, mamamanhi ka na pala silang mamayang gabi. Maganda ka, anak, ha? Sambit ang mami niya mula sa kusina. Nagpapadyak siya at mas lalo naiyak. Naisipan niya tuloy na maglayas. Bago pa man sumapit ang gabi, ay nagpasya siyang magtungo sa nag-iisa niyang kaibigan na si Victoria Salamanca na nagmamay-ari ng isang resort sa Tagaytay. Nag-aral din ito ng master's degree sa universidad kung saan siya nag-aral noon. Nang malaman niyang Pinay din ito, ay naging matalik silang magkaibigan. Nang makarating siya sa resort, ay agad siyang sinalubong ng kaibigan na may kasama pang pang-iling. Hi Victoria! Masayang bati sa kaibigan. Basta na lang niyang binitawan ng bagahe niya para lang makayakap dito. Cheska! Hindi mo man lang ako sinabihan na maaga na pupunta ka rito. Nasundo sana kita. Sabi nito na parang na-stress na agad dito sa kanya. Surprise ito, bes! Katuwiran niya bago humalik sa pisngi nito. Teka, alam ba ng parents mo na nandito ka? Umiling siya sa tanong ni Victoria. Francesca naman. Naglayas ako. Kapag nanatili pa ako doon, ipapakasal nila ako sa lalaking hindi ko naman kilala. Ayoko munang umuwi sa amin. Ampunin mo muna ako, bes. Paglalambing niya. Desidido siyang hindi na muna uuwi sa kanila. Naka-turn off na nga ang cellphone niya para hindi siya matawagin ng mga ito. Cheska, baka mag-alala ang mamit daddy mo. Ano ka ba naman? Sita nito sa kanya. Nagkibit-balikat lang siya. Ihayaan na muna natin sila, bes. Basta gusto ko muna magtago rito sa resort mo. Hindi nila ako mahahanap agad dahil hindi pa naman kita na ipakilala sa kanila. So, safe ako dito. Matigas ang loob na sabi niya. Bumuntong hininga na lang ang kaibigan niya. Samantala, mula sa bintana ng resort room, ay tanaw ni Luis sa mga dahon ng pine tree na sumasayaw sa malamig na hangin ng Tagaytay. Nakahawak siya sa tasa ng kape. Pinagmamasdan ng manipis na usok na umaakyat mula doon. Sa ibaba, maririnig ang tawanan ng ibang bisita sa resort. Mga kasamahan niyang professor. Itinalaga sila sa Tagaytay bilang bahagi ng extension program ng kanilang universidad. 6 na buwan siyang mananatili upang magturo at makiisa sa mga aktibidad ng lokal na campus. Ngayon ay 3 buwan na silang nanatili doon. Ngunit si Luis, mas piniling mapag-isa sandali. Ang malamig na simoy ng hangin at ang tanawing nagkukulay-abong kalangitan ay tila nag-aanyaya ng pahinga. Binuksan niya ang cellphone at nagulat siya na makita na sunod-sunod ang paglabas ng pangalan ni Franco at ng ama nito sa messenger niya. Naalala niya tuloy si Francesca. 5 taon na silang walang komunikasyon. Marahil nagalit ito dahil hindi na siya ulit nagparamdam. Nang mabasa ang unang mensahe na natanggap niya, ay para siya nabuhusan ng malamig na tubig. Sa 3 buwan niyang pananatili sa Tagaytay, ay sinadya niyang patayin ang cellphone para walang makaabala sa kanya. Ang mga mensahe na natanggap niya ay mula pa noong nakaraang buwan. Agad niyang hinanap sa phone book ang pangalan ni Franco at tinawagan niya ito. Hello, Kuya Luis? Sagot nito sa kabilang linya. Ano nangyari kay Francesca, Franco? Tanong niya, kinakabahan. Nawawalang kakambal ko. 1 buwan na. May contact na ba kayo sa isa't isa, kuya? Sa sinagot nito, ay mas nanikip ang dibdib niya. Wala. Kung ganun, hindi niyo pa siya nakikita. Nababahala niyang tanong. Palihim na po namin siyang pinahanap, kuya. Hindi rin po namin siya makontak eh. Sagot nito. Halata sa boses nito ang pag-alala. Nasa Tagaytay ako. Uuwi ako ngayon. Tutulong ako sa paghahanap sa kanya. Magkita na lang tayo sa Manila, Franco. Paalam niya at pinatay ang tawag. Nagsuot lang siya ng jacket. Dinampot ang susi at wallet sa ibabaw ng mesa bago siya nagmamadaling lumabas ng kwarto. Abot-abot ang kaba niyang nararamdaman. Pasakay na nga sanay siya sa kanyang sasakyan nang mahagip ng paningin niya ang babaeng naglalakad. Patungo ito sa pool area habang sumisimsim ng inumin. Ilang beses siya napakurap dahil baka namamalikmata lang siya. Nakasuot ito ng pulang bikini bottom na tinatakpan lang ng manipis na telang nakatapi sa maliit itong baywang. Litaw na litaw pa rin ang mapuputi at mahahaba nitong binti. Nag-init ang bumbunan ni Luis.
parang gusto niyang balutan ng makapal na kumot ang katawan nito. Francesca Abellera. Mariin niyang tawag sa dalaga. Napatalon ito sa gulat na lingunin siya. Malalaki ang bawat hakbang na nilapitan niya ito. Subalit ito naman ang napatras. Bago pa lang siya makalapit dito, ay kumaripas na ito ng takbo kaya hinabol niya ito. "Huwag mo nga akong sundan!" Sigaw nito. Sa pagtakbo nito ay natanggal ang tapis sa baywang. Mariin siya napapikit dahil hindi lang simpleng bikini ang suot nito. Mas binilasan niya ang pagtakbo at agad niyang hinaklit ang palapulsuhan nito. Marahas niya itong hinila palapit sa kanya kaya napatili ito. Tumikit sa kanya ang malambot at mainit itong katawan. Inis niyang ibinalik sa pagkakatamis ang puting tela. Sinigurado niyang hindi na yun matatanggal. What are you doing here, Francesca? Alam mo ba na hinahanap ka ng mga magulang at ang kakambal mo? Malamig niyang tanong dito. Bahagya siyang dumistansya. Hinubad pa niya ang suot niyang jacket. Akma niyang ilalagay iyon sa balikat ito nang malakas na tinabig nito ang mga kamay niya. "Sino ka ba? At bakit nakikialam ka?" Malamig na tanong nito. Francesca, huwag mong sagarin ang pasensya ko sa'yo. Mariin niyang sambit. Kumibot-kibot ang labi nito na parang may sasabihin. Pero sa huli ay itinikom din nito ang bibig. "Natapon na tuloy ang buko, Diyos ko!" Nakangusong sabi nito. Napatingin siya sa hawak nitong disposable plastic tumbler. Napahinga siya ng malalim. Ipinatong na lang niya ang jacket sa balikat nito. Nag-angat ito ng tingin sa kanya at inirapan siya. Tara sa restaurant. Bibilang kita ng bagong inumin at pagkatapos mag-uusap tayo. Seryoso niyang sabi. Hahawakan niya sana ulit ito sa kamay nang mabilis itong umiwas. "Ayoko nga, hindi ako sasama sa'yo." Supladang sabi nito. Huwag kang matigas ang ulo, Francesca. Dahil ngayon mismo, iuwi kita sa Manila. "Pakialamero ka talaga, ang sarap mong tirisin." Salubong ang kilay na sambit nito. Wala itong nagawa kundi sumama sa kanya. Binilhan niya ito ng milk tea. Umaliwalas agad ang bukas ng maamo nitong mukha. Ang kaba at pag-alala niyang nararamdaman kanina ay bigla na lang naglaho. Akala niya may nangyaring masama rito. Yun pala ay nasa Tagaytay lang ito. Sinong kasama mong pumunta dito? Usisa niya na makaupo sila sa bakanting mesa. Mabilis sa sinulyapan siya nito, ngunit nag-iwas din agad ng tingin. "Ako lang mag-isa." Isang buwan ka na rito, right? Sunod yan tanong. "Ano naman ngayon?" Masungit na tugon nito. Look at me, Francesca. Utos niya. Mas lalo ito nagmatigas at hindi kumilos. Francesca, isa. Tinapunan na siya nito na masamang tingin. Napakiramdam niya ay tumatago sa kaluluwa niya. "Ano bang kailangan mo sa akin? Bakasyon ko at walang pakialam ka, Luis Sebastian. At huwag ka nga umasta na parang close tayo." Pahayag nito. Bigla na lang itong tumayo na bitbit pa rin ang milk tea. Sit down, Francesca. Walang kangiting-ngiting sabi niya. "Ano ako, tuta? At huwag mo akong utos-utusan, ha?" Dinuro pa siya nito. Tatawagan ko si Franco at sasabihin ko na nandito ka. Pananakot niya. Ipinakita niya ang cellphone. Naningkit ang mga mata ng dalaga. "Subukan mo lang, Luis. Magkakating ka talaga sa akin ng sapak sa mukha. Makikita mo talaga." Babala nito. Nagawa pang patunugin ang mga buto nito sa kamao. Napailing siya. Maupo ka at mag-uusap tayo ng masinsinan. Mas mahinahon na sabi niya. "Cheska, anyari dito? Okay ka lang ba?" Singit ng isang babae. Ito ang owner ng resort na tinutuluyan niya. Mukhang magkakilala ang mga ito. "V, kinukulit ako ni Uncle. Pwede bang pagsabihan mo siya?" Umigting ang kanyang panga sa sinabi ni Francesca. Nanlaki naman ang mga mata ng kausap nito na makilala siya. "Hala, ikaw pala, Professor Luis." Yeah, kaibigan mo ba si Francesca? Interesado niyang tanong na ikinatango nito. "Mag-best friend kami, magsa 7 years na. So, ikaw nga ang first love ni Cheska na madalas niyang ikinukwento sa akin." Nakangiting usal ng babae. "Victoria!" Sigaw ni Francesca sabay hila sa kaibigan. Napangisi siya. Nang makita iyon ng dalaga ay inirapan na naman siya nito. Let's go to my cabin, Francesca. Mag-uusap tayo. Tumayo na siya. Hinawakan na niya sa kamay si Francesca.
Kahit nagpupumiglas ito ay hindi niya pinansin. Nagpaalam din siya sa kaibigan nito at kahit humihingi ng tulong si Cheska, ay ngumiti lang ito sa kanila. Kahit sa hallway ay sumisigaw pa rin ito. Bitiwan mo nga ako, Luis! Ano ba kasing kailangan mo sa akin? Protesta nito. Pinihit niya ang seradura, saka binuksan at pumasok sila sa loob. Pagkasara niya, ay sinandal niya ito sa pinto. Bago pa man makasigaw ulit, ay siniil na niya ito ng mariin na halik. Nung una ay nanlaban ito. Pilit siyang itinutulak sa dibdib, ngunit hindi niya ito hinayaan. Ilan sandali pa, ay tila nanlalambot na ito. Nagpaubaya na. Ang mga braso nito ay kusa ng yumakap sa leeg niya. Nakikipagpalitan na ito ng mainit na halik sa kanya. Nang bumaba ang kamay niya sa baywang nito at humaplos, ay ramdam niyang bahagya itong napatalon sa gulat. Dahan-dahan na niya itong pinakawalan. Hinigkan sa noo at maingat na niyakap. I miss you so much, Francesca. Bulong niya sa tainga nito at isinubsob ang mukha sa mabango nitong leeg. Nakakainis ka talaga. Mahina nitong sabi. Humigpit din ang yakap nito sa kanyang baywang. Maya-maya ay narinig na niya ang mahihina nitong paghikbi. Hinaplos niya maiksi nitong buhok at hinalikan sa sentido. Ilang minuto itong umiiyak. Nang may masmasan, ay pinaupo na niya ito sa kama. Kinuha niya ang mineral water sa mesa, binuksan ang takip at ibinigay kay Francesca. Pulang-pula na mga mata nito. I'm sorry. Malambing na sabi niya. Umupo na siya sa tabi nito. Sabi ko na nga ba magsusorry ka agad? Kunot ang noong sabi nito. Galit ka ba sa akin? Tanong niya. Pinunasan niya ang pisngi nito. Ano sa tingin mo? Pinagtasan pa siya nito ng kilay. Ngumiti lang siya. Sorry, ayoko kasing madistra ka sa pag-aaral mo. Pero gumanti ka naman sa akin 5 years. Naiiling na sabi niya. Parang batang dumila ito at inikutan siya ng mga mata. So, bakit single ka pa rin hanggang ngayon? Usisa ni Francesca. Nakatingin na sa kamay niya. Marahil, hinanapan siya nito ng singsing. Nakalimutan mo na yata sinabi ko sa'yo 7 years ago, Francesca. Anya, nagkibit balikat ito. Imposibleng hanggang ngayon ay loyal ka pa rin sa akin. 7 years na, baka nagbago na rin ang nararamdaman mo. Isa pa, hindi mo sinunod nun ng pangako mo kay Dada. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga sa kahinalikan. Dahil natatakot ako hindi mo ituloy ang pag-aaral sa abroad dahil sa akin. Sa tuwing magkakausap tayo, umiyak ka. Sinasabi mong gusto mo nang umuwi. Alam mo kong harsh na biglang hindi na ako nagparamdam pero noong mga time na yun ang sa tingin ko ay tama. At syempre, alam ko masama ang loob mo kaya hindi mo ko nagpakita sa'yo. Mahaba niyan sabi rito. Hinalikan niya ito sa noo, saka siya nagtungo sa mesa. Natigilan siya na maramdaman ang pagyakap dito sa kanya mula sa likuran. Tinignan niya mga kamay nitong nasa kanyang tiyan. Nakangiting hinawakan niya yon. I love you, Luis Sebastian Alarcon. Hindi magbabago nararamdaman ko para sa'yo. Bulong nito, kaya bumilis ang pintig ng puso niya. Hinarap niya ito at muling hinalikan sa mga labi. Nang tila kinakapusa sila ng hangin, ay saglit niya lang itong pinapakawalan. Nang maghinang ang kanilang mga mata, ay napangiti sila sa isa't isa. Kahit ayaw pa ni Francesca ang umuwi, ay wala naman siyang choice, kundi umuwi na rin. As if hindi nahahayaan siya ni Luis na magstay pa doon na matagal. Kahit nga ang isang iyon ay hindi pa tapos ang extension program, pero ngayon, hinatid pa siya pa uwi. Sa bahay nila ay sinalubong sila ng mga magulang niya. Nakita niyang umiiyak ang kanyang ina. Anak naman, bakit ka ganyan? Tanong nito, mabilis itong nakalapit sa kanya at niyakap siya. I'm sorry, ma'am. Paghingi niya ng paumanhin. Hindi ba sabi ko naman okay lang ako? Nabigyan niyo muna ako ng konting panahon. Ngayon siya mas lalong nakonsensya. Kahit sinabi niyang okay lang siya kung nasan man siya sa mga oras na naglayas siya. Sa Tagaytay mo siya nakita, Kuya Luis? Narinig niyang tanong ng kakambal niya. Yes. Palis na sana ako pero nakita ko siya naglalakad. Akala ko ngayon namamalikmata lang ako na makita siya. Kaibigan niyo po palang may-ari ng resort, Tito Frank. Pahayag ni Luis. Sinulyapan pa siya nito. Tumulis ang labi niya. Curious siya kung kailan pa naging tito ang tawag nito sa daddy niya. I see. Come on, maupo na muna kayo. Anyaya ng kanyang ama.
Magkatabi sila nakaupo ng mami niya. Hindi na nito binitawan ang kanyang kamay. Akala namin, nadukot ka na, Cheska. Hindi pa nga ako nakakauwi, naglayas ka na agad. Seryosong sabi ng kuya niya. Tinakot kasi ako ni mami. Hindi na kita kaya pang hintayin, kuya. Nakangusong sumbong niya. Napailing ito sa kanya. Well, walang engagement na magaganap, anak. Ginawa ko lang yun dahil... Sabi ng mami niya na sinadyang hindi tapusin ang pangungusap. Tumingin kasi ito kay Luis, kaya lumipat din ang tingin niya rito. Kaya hindi rin talaga ako naniwala na pipilitin ka ni Mami Cheska. Kilala ko na siya. Bata pa man tayo, hindi niya tayo pinipilit na gawin ng isang bagay na ayaw natin. Siguro nga tinakot lang kayo ni Mami para dito. Mahabang sambit ng Kuya Franco niya. Sumandal pa ito sa kinauupuan. Hindi ko alam. Malungkot na sabi niya. Sorry sa pananakot ko ngayon. Mukhang may plano na nga kayo ni Luis. Cheska, ayos lang kahit mauna ka pang ikakasal sa kuya mo. Si Franco wala yatang balak mag-settle down. Wika ng Mami Cherry nila. Inilingan nito ang kakambal niya. Natawa naman ang kanyang ama. You're still young, Franco. You still have enough time to find the one meant for you, my son. Wika ng daddy nila. Tumangulang ang kanyang kuya. Sa ngayon, Luis, dapat nang magpakasal ka na. Hindi ka na bumabata, iho. You are 35 years old already, right? Opo, tito. Pero hindi naman po ako nagmamadali. Katwiran nito na ikinasamangot niya. Honestly speaking, matandang binata ka na, uncle. Panunukso niya. Nagsalubong ang kilay nito. Sinita tuloy siya ng mami niya. I will marry you once you're ready, Francesca. Nakuha ko ng basbas sa mga magulang mo. Seryosong sabi nito. Nagwala na naman tuloy ang pintig ng puso niya. Kaya pala close na kayo ni Dad. Kaya rin pala kuya ng tawag sa'yo ng kakambal ko. Anya, ngumisi lang ito na ikinaikot ang mga mata niya. Oh, nakauwi ka na pala, Ate Cheska. Sulpot ng kapatid niyan si Francis, na mukhang kagagaling lang mula sa trabaho. Binatang-binata na ito, halos kasing tangkada ng kanilang kuya. Ni hindi ka man na nagulat, ha? Parang masaya ka pa na nawala ako sa bahay. Masungit niyan sabi. Lumapit ito sa mga magulang niya para magmano. Of course not, ate. Ginawa mo naman ako masamang kapatid yan eh. Hi, Kuya Luis. Bati nito saka umupo sa tabi ni Franco. Binati naman ito pabalik ni Luis. Babalik ka pa sa Tagaytay, right, iho? Maya-maya ay tanong ng daddy niya sa binata. Opo, tito. Hindi pa kasi tapos ang extension program. May 3 buwan pa ho ako. Sagot nito. Sana, hindi mo muna agad ako inuwi sa amin kung aalis ka rin naman agad. Mahina niyang reklamo. Ilang buwan na lang naman. I promise, hindi na mawawalang communication natin this time. Pangako nito, tumikhim ang daddy niya. Kung mag-usap kasi sila ay parang silang dalawa lang ang naroon. Maghahanda muna ako ng hapunan. Paalam ng kanyang ina, sabay hila sa braso ng daddy niya. Si Franco naman ay tumayo na rin. Nakatutok ng atensyon nito sa cellphone. Ma'am, Dad, babalik po dito ako sa Cebu bukas. Pagpapaalam ng kuya niya na agad namang sinang-ayunan ng parents nila. Aakyat na pala ako sa kwarto. Magpapahinga muna ako. Si Francis naman ngayon na nagpaalam. Alam na ni Francesca kung bakit sunod-sunod umalis sa mga ito. Gusto na silang iwan doon sa sala. Come here, Cheska. Bago ako bumalik sa Tagaytay. Napanguso na naman siya sa narinig. Sumunod din naman siya rito. Uupo sana siya sa tabi nito nang hinila nito ang kanyang kamay. Napaupo tuloy siya sa kandungan nito. Hoy Luis, baka may makakita sa atin. Sita niya. Hindi naman siya nito pinakinggan. Sa halip, sumandal lang ito sa dibdib niya. Huminga siya ng malalim at yumakap ang mga braso niya sa leeg nito. Naramdaman niya ang pagkaplos ng hinlalaki nito sa palapulsuhan niya, kung saan hanggang ngayon ay suot-suot pa rin niya ang ibinigay nitong relong pambisig. Naluma na iyon ng panahon, subalit gumagana pa rin naman. Just behave here, okay? Wait for me. Paalala nito, para siyang bata na pinaalalahanan nito. Oo nga, Anya. Hinagkan niya ang noon nito at sinuklay ng mga daliri ang buhok nito. Nagpaalam na ito sa mga magulang niya. Kahit niyaya pa ng mami niya na magpalipas na muna ng gabi, ay tumuloy pa rin ito sa Tagaytay.
Hinintay pa niya ang tawag nito bago niya naisipang matulog na. Tinupad na ng boyfriend niya na lagi siya nitong tatawagan. Muling nagbalik trabaho si Francesca para sa panibagong proyekto. Siya ang hahawak sa muling pagpapatayo ng tulay na winasak ng baha noong bumagyo. Kumpara sa kakambal niya, mas malalaking proyekto ang hawak nito. Pero may pangako siya sa kanyang ama na siya naman ang susunod na mamamahala sa universidad. Mabilis na lumipas ang mga linggo at buwan. Halos may mukha ng tulay na matagal nang hinihintay ng mga tao. Kita ng matitibay na poste at ang bakal na unti-unting bumabalangkas sa dating hungkag na espasyo sa ibabaw ng ilog. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalapit sa katuparan ng proyekto. Nakatayo si Francesca sa gitna ng site. Hawak ang clipboard at pinagmamasdan ng progreso. Hindi may kakaila na sa bilis ng konstruksyon. Sa loob ng 1 taon ay matatapos na ang tulay. Francesca, boses iyon ng boyfriend niya. Napasinghap siya nang makitang naglalakad na ito palapit sa kanya. Luis! Masaya niyang tawag dito. Tinanggal niya ang safety helmet at lumapit sa nobyo. Napatras ito nang dambahin niya ng yakap. Mahigpit na nakapulupot ang matipuno nitong braso sa kanyang baywang. Humalik ito sa pisngi niya. Kailan ka pa dumating? Usisa niya. Hinaplos niya ang pisngi nito. Kanina lang. Hindi na ako nagsabi para ma-surprise ka naman. May trabaho ka pa? Malambing nitong tanong. Napatingin ito sa tulay. Ang bilis ang construction ninyo ah. 1 taon na rin. Anyway, hindi naman ako busy. Nakangiting sabi niya. Hinalikan pa nito ang likod ng kamay niya bago siya hinila. Let's grab something to eat. I've already booked a table. Aniyaya nito. Napatingin siya sa suot niya. Nakaslacks at sneakers lang ako, Luis. Dapat nakadress ako. Katwiran niya. It's okay. Maganda ka naman sa suot mo ngayon. Pambobola nito. Natatawang kinurot niya ito sa tagiliran. Ang restaurant na pinuntahan nila ay may eleganting disenyo. May mga kortinang kulay ginto at mga mesa na inayusan ng bulaklak. Sa bawat sulok ay naririnig ang mahina, ngunit nakakainggan yung musika. Nagbibigay ng romantikong himig na akmang-akma para sa gabing yun. I like it here, Luis. Pahayag niyang may matamis ang ngiti sa labi. Masaya ako na nagustuhan mo. Wika nito. Maliban sa kanila, ay mayroon din namang ibang kumakain na customer. Let's dance later, okay? Napatingin siya sa mga sumasayaw. Sure. Tipid niyang sagot. Ilang minuto pa ang nakalipas, ay sumasayaw na silang dalawa. Hindi na mabura-bura ang ngiti nila sa labi. 2 kanta nang natapos. Yayayain na sana niya itong bumalik sa mesa nila nang bigla itong umatras. Luis? Kunot noong tawag niya sa nobyo. I've waited for this moment, Francesca. Sambit nito habang dahan-dahang lumuhod sa harap niya. Sabay abot ng kahong may kumikislap na singsing. Ikinasinghap niya yun dahil hindi naman niya iyon inaasahan. Hinihintay ko lang kung pwede na. Kung handa ka na ba sa susunod na kabanata? This time, magkasama na tayo. So, ito na nga ang tamang panahon. I love you, Francesca. And I want to spend the rest of my life with you. Will you be my wife? Saglit siya natigilan. Sunod-sunod na nga ang pagtulo ng mga luha niya. Ito na yon. Ang isa sa pangarap niya na maikasal sa lalaking mahal niya. Of course, magpapakasal ako sa'yo. Makakaya ba kitang tanggihan nandyan ka na't nakaluhod? Naaliw niyang sabi, bagamat masaya siya. Unti-unti silang nakarinig ng masigabong palakpakan mula sa mga customer at maraming bumati sa kanila. Isinuot sa kanya ni Luis ang singsing. Pagkuway may sumigaw naman ng kiss. Ramdam ni Francesca ang inat sa magkabila niyang pisngi dahil ang marriage proposal ni Luis sa kanya ay hindi pribado. Subalit na-appreciate naman niya. Lo, nahihiya ako, sabi niya at mariin pang napapikit. Gusto ko kasi rito, Francesca, para kaya kong ipagsigawan at ipakita kung gaano kita kamahal. Na dati-rati hindi ko kayang gawin. Sabi nito. Napangiti siya at pinunasan ng luha sa pisngi. Siya na mismo ang tumingkayad upang halikan ito sa labi. Mabilis na pumulupot ang mga braso nito sa kanya. Tumugon ito sa masuyo niyang halik. Panay ang bati sa kanila ng mga bisita habang magkahawak kamay silang hinaharap ang mga ito. Ang ngiti sa kanilang mga labi ay hindi mapawi.
lalo na't ramdam nila ang pagmamahal at suporta ng mga taong naroon. Ang paligid ay puno ng bulaklak na puti at ginto. Samahan pa ng banayad na tugtugin mula sa quartet na nagbibigay ng mas formal at romantikong himig sa okasyon. There's no turning back now. You are officially Francesca Abelliera Alarcon, the love of my life and my wife. Bulong ng pinakamamahal niyang asawa. Napangiti rin siya. Pareho namumula mga mata nila dahil sa pag-iyak kanina. Tears of joy lang naman yun. Salamat at hinintay mo rin ako. Pasensya na kung mas inuna kong pangarap ko. Anya, humalik lang ito sa gilid ng labi niya. Makalipas ang ilang taon, nabiyayaan sila ng maraming biyaya, hindi lamang sa kanilang mga anak, kundi pati na rin sa lalim ng kanilang pagmamahalan. Kasalukuyang nasa loob ng library ng kanilang mansyon, sina Francesca at Luis. Wala silang pasok pareho dahil Saturday. Ang mga anak nila ay naglalaro sa labas, kaya solo nila ang isa't isa. Sumbong kita kay Mami! Salbahe ka, Kuya! Pareho silang napatingin sa pinanggagalingan ng boses. Marasa bumukas ang pinto. Sumalubong sa kanila ang 5 taong gulang nilang anak na babae, si Orevia. Ang matambok nitong kamay ay kumukusot-kusot sa mga mata nito. Mommy, Daddy! Umiiyak na tawag nito sa kanila. Nagkatinginan silang mag-asawa. Parang lalabas na agad ang ugat sa sentido ni Francesca. Severine! Inisasigaw niya sa panganay nilang anak, 7 taong gulang na ito. Love, wag na. Tigil sa kanya ng asawa. Tumayo si Luis upang buhati ng anak nila. Mabilis na inalo ito. Shh, baby, why are you crying? Si Kuya po, Daddy! Sumbong ng bubuwit. Ilang beses pa itong napasinghod. Bumukas ulit ang pinto. Bumunga din sa kanila ang luha nilang panganay, si Severine. Para namang nawala agad ang inis na nararamdaman niya nang makitang itsura ng anak. Takot na pagalitan naman ito. What happened to your face, son? Bakit namumula yan? Nag-aalala niyang tanong. Nagmamadali siya lumapit, lumuhod sa harap nito para masuri ang namumulang pisngi. Napasinghap siya na mapagtanto niyang baka sa iyon ang kagat ng ngipin. Orevia? Salbahe si Kuya, Mami! Salbahe po siya! Umiiyak na sigaw ni Orevia. Nakabaon na mukha sa leeg ng daddy nito. Napailing si Francesca. Ibinalik niya ang tingin sa anak niyang tahimik na lumuluhalak. Pinunasan niya ang pisngi nito. Anong ginawa sa'yo ng kapatid mo, Sev, baby? Malambing niyang tanong. Hinila niya ito patungo sa couch at pinaupo niya sa kandungan ng anak. Humilig ito sa kanyang dibdib. Masuyo naman niyang hinalikan ang noon nito. Naglalaro lang po kami sa labas, Mami. Sabi ko mag-rest muna kami kasi napapagod na po akong itulang siya sa kotse-kotse namin. Pero po nagagalit na po agad siya. Kinagad niya po ako sa pisngit sa kamay. Tingnan mo, oh! Sumbong nito. Ipinakita sa kanyang kamay nito. Mariin siya napapikit. Ang tinutukoy nitong kotse-kotse ay ang binili ng daddy ng mga ito. Ang ride-on toy car. Orevia, anak. Bakit mo naman kinagat ang kuya mo? Tapos ngayon sasabihan mo pa siyang salbahe. Ikaw to nangagat sa kanya. May hinahon na sabi niya. Pilit na hinaharap ito sa kanya ng asawa niya. Look at your mom, anak. Kinakausap ka niya. Wika ni Luis. Nakanguson tumingin nga sa kanya ang bunso nila. Sabi ko naman po kasi na gusto ko pa, Mami. Pero ayaw na po agad ni Kuya. Kaya pinagkata siya ni Orevia kasi salbahe siya. Pangangatwira nito na ikinailing niya. Ang tinis pa ng boses. Bad yun, anak. Bad ang nangangagat. Ibaba mo siya, love. Kailangan niya mag-sorry sa kuya niya. Hindi ko ito tolerate ang pagiging spoiled brat niya. Makulit lang ako noon pero hindi ako nananakit ang pisikal. Reklamo niya. Madalas sabihin ng parents niya na mana sa kanyang anak nilang babae. Pero sumobra yata ang bulinggit niya. Say sorry sa kuya mo. Huwag mo sasaktan si kuya, ha. Maawa ka naman ako. Tignan mo, halatang pagod na si kuya. Ani Luis sa anak nila. Pagkababa nito ay lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang kamay ng nakatatandang kapatid at hinalikan. Sorry na po, kuya. Si Orevia po salbahe dahil nangangagat po siya. Nakangusong sabi nito. It's okay, bunso. Basta hindi mo na yun uulitin pa, ha? Paalala ng panganay nila.
Opo, kuya. Masunuri na tugon nito. Tumingin naman ito sa kanya at yumakap. Sorry na po, Mami. Pati na po tayo. Nag-away ba tayo, anak? Nakataas ang kilay na tanong niya. Opo, yan po, Mami. Pinagtataasan niyo po ko ng kilay. Inosenteng sambit nito sabay turo sa noon niya. Natawa siya at hinalikan nito sa pisngi. Bumalik din ito sa ama at nagpabuhat. Lagyan natin ng yelo yan, anak. Baka mamaga. Sabi niya sa panganay. Okay po, Mami. Ibinaba niyang anak at hinawakan ito sa kamay. Nang lumabas sila mag-ina, ay sumunod din sa kanila ang mag-ama niya. Narinig na niya ang hagik-hik ng anak niyang maldita. Napangiti na lang si Francesca. Tama nga na ipaubaya ang lahat sa tadhana dahil ang tunay na pagmamahal ay may tamang panahon. Love isn't about being on time or late. It's about being right for each other when the moment comes. Sometimes, life takes you on detours, but every twist and turn leads you closer to what is meant for you. At ang pinakamahalaga, huwag matakot maghintay, huwag matakot magmahal, dahil sa tamang panahon, lahat ng pinapangarap ng puso mo ay darating. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!